Okay, sorry about that. Naputol yung video. So, this is the part 2 of that Aries reading. Okay. So, nakikita natin dito with the 9 of Hearts. May choices na rin na iba itong person na to. Nandito yung focus niya. Choice. Ito yung nasa isip niya ngayon. Meron niyang kasabihan. And actually, this is not kasabihan. Parang ano siya. I don't know if it's a quote or what. Na sinasabi. Pag nagmahal ka ng pangalawa, mas piliin mo yung pangalawa. Kasi ibig sabihin, hindi mo ganun kamahal si una dahil nagmahal ka ng pangalawa eh. Dahil kung mahal mo si una, no, hindi mo magagawang magmahal ng pangalawa. So, ang mas piliin si pangalawa. So, ito yung nakikita nating quote na ina-apply nitong person na to. No? Na pwedeng minsan ka naging parte ng buhay niya, pero ngayon, this person, mas ina-accept niya na yung pangalawang pumasok ngayon sa buhay niya. So, ito, away to. Nakakita tayo dito ng away. Gulo sa inyong dalawa. In the future, what will happen for the sign of Aries? Sinabi ko na, 5 of spade. 7 of clover. 2 of clover and the 8 of spade. Bottom of the deck is the 8 of clover. And there's 8 of spade again. 10 of hearts, 10 of diamonds, and the 8 of spade. The queen of hearts is here. Meron pa tayong last card, which is the 4 of spade. Dito sa cards na ito, nagpapakita na dito na in the future, ang gustong-gusto talaga bumitaw dito is the person that you're dealing with. Meron tayong angel number 888, guys. Um, 888, yung sign kasi ng number 8 is like infinity, di ba? Infinity card. Infinity, which is para siyang 8 pero nakatagilid. So, ito yung nakikita natin dito. So, yung iba, you could be married na dito sa person na to, which is, that's why you're stuck. That's why, bukod doon sa children na involved, yung iba, pwedeng kasi may marriage nga na involved. Ayan. And then this person, andito na yung number 10 sa side niya, na gusto niya talagang tapusin na ito eh. Mag-focus na lang sa finances, money, etc. Ang sabi ko nga, mga choices in life. Sa side mo, nakikita natin dito, may mga plano dito. Pero dapat huwag kang mawala ng pag-asa regarding sa mga plano na yon. I-push mo lang. Especially if yung plano is regarding sa sarili mo, sa mga gusto mong puntahan, gusto mong gawin. Kasi pag tinigil mo yan, parang mas mapupunta ka sa stress ka. 'Di ba? Sabihin na natin importante itong taong ito sa buhay mo, mahirap siyang pakawalan. Pero baka pati yung plano mo, yung goal mo, yung pangarap mo, yun pa rin yun din yung mawala. So ayaw mo naman mangyari yon. So all of this is mawawala siya kung hindi ka mag-focus doon or hahayaan mo na itong sitwasyon na ito ay magpa-apekto sa'yo. So the advice for you is, accept the fact na yung nangyari sa inyo na person na to, nangyari na siya. Yung ending, kung gusto nung isang mag-end na, you're not willing to let go, pero meron namang iba kung nakikuhang choices pa para sa'yo. So, why not try to let go and then allow the situation na mag-unfold na lang ng naturally para sa'yo. And then the person that you're dealing with in the future, the Joker is here. This is a new journey para sa kanya.
nagiging stuck lang din siya sa'yo kasi gawa mo. Hanggat hindi ka pa nagla-let go. And the Four of Spades is here. So, hindi ko naman nakikita may gagawin siya para maayos or mabago yung sitwasyon ninyong dalawa. The Queen of Hearts, hindi naman natin ilalayo. Sabihin na natin kahit pa paano may emotions pa rin yung person na ito para sa'yo. Pero, yun na nga meron nga tayo tinatawag na pangalawang pagmamahal So, ibig sabihin, hindi ka naman niya totally hindi mahal. Mahal ka pa rin niya. Pero, meron din siyang mas mahal na sumunod na sa'yo. And, ito person na to, you do have your deception. Hindi na siya magiging honest sa connection na to. And in the future, you do have here, you deserve love. Yeah, that is the advice for you. You deserve love. And hindi kayang ibigay nitong person na ito yung pagmamahal na deserve mo. So, just focus on these things na makakapagpasaya sa'yo. Dahil maaaring dyan mo pa makuha kung ano yung deserve mo na pagmamahal para sa'yo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.